Manong, nandito na ako sa arrival area. Dasan ka po? Mabigat ho ang bagahe ko eh. Kailangan ko po sana ng tulong. Sambit ni Mira Navarro sa kanyang nabook na driver nang bigla niyang mapagtanto na gumaan ang kanyang hawak. Hala! Yung trolley ko! Sigaw niya na makitang gumugulong ito at saka sinubukang habulin. Aray! Anak ng putya naman! Sigaw ni Steven Rapuzon, nakakauwi lang galing ibang bansa, habang napaatras dahil naipit ang paa niya. Ano ba yan? Ang iresponsable ng may-ari. Irita nitong dagdag, iniinda pa rin ang sakit dahil halos matumba siya sa bigat ng trolley. Sorry po, pasensya na, hindi ko talaga sinasadya. Paghingi ni Mira ng paumanhin, nahihiyang hidatak ang trolley kung saan nakalagay ang luggage niya. Mag-ingat ka naman, miss. Bukod sa nakakahiya dahil maraming tao, butikan pa akong ma-injure dahil sa kapabayaan mo. Sir, sorry na nga po. Patawarin niyo na po ako. Hindi na po mauulit. Talagang hindi na mauulit dahil ayaw na kitang makita. Isang pilyang ngiti ang sumilay sa labi ni Mira. Sir, huwag kang magsalita ng tapos. Hindi natin hawak ang tadhana, no? Malay mo, magkita ulit tayo. Alis na ako, sir, ha? Pagsasabihin ko tong trolley ko dahil binangga ka. Kumindat pa si Mira bago umalis. Pinipigilan ng tawa dahil sa naging reaksyon ni Steven sa kanya. You're so weird. Habol ni Steven. Nang makarating si Mira sa kanyang tutuluyan na boarding house, agad niyang inayos ang mga gamit. Tinulungan pa siya ng kanyang kaibigan at tiyempo namang naninirahan sa Cagayan de Oro, kung saan siya na-assign sa trabaho para kahit papaano ay merong gagabay sa kanya dahil hindi siya pamilyar sa lugar na yon. Nakakahiya talagang mga kahihiyan na pinagagagawa mo, Mira. Tumatawang hinampas ni Tess ang kaibigan matapos ikwento nito ang nangyari sa airport. Diba? Unang tapa ko rito sa Cagayan ay kahihiyan na agad. Pero in fairness dun sa lalaki talagang may dating. Yayamanin yung postura eh. Buti na lang, parang turista lang siya rito. Maliit lang ang tsansa na magkikita kami ulit. At sana nga, hindi na, dahil ayaw niya rin ako makita. Pogi ba? Dapat hiningi mo ang pangalan. Malay mo hate lovers ang peg nyo. Kantsaw ni Tess. Tigilan mo nga ako, kahit mukha naman siyang gwapo sa paningin ko. Hindi pa rin siya lalampas sa ganda ko, no? Kaya saasarin mo ako, tapusin na lang natin ang mga tupiin ko para ready ako sa first day ng trabaho ko bukas. Talaga lang Niligpit lang ni Mira ang mga gamit niya sa boarding house at agad ding nagpahinga para may enerhiya siya sa kanyang pagpasok bilang assistant engineer. Nang sumapit ang kinabukasan, ay plakado niyang inayusan ang sarili para magmukhang presentable. Dala rin niya ang mga equipment gaya ng hard hat, vest, at iba pa nakakailanganin sa trabaho. Good morning, Kuya Guard. Ngiting bati ni Mira habang ipinakita ang card ng pagkakakilanlan. Doko ma'am, ikaw palang assistant engineer ni Engineer Steven. Kanina pa po kayo hinahantay sa site office niyo. Kumamot pa sa ulo ang gwardya. Saan po ba siya? Saka yung magiging pwesto ko rin po. Magkasama po kayo ni Sir Ma'am. Para daw po hindi siya mahihirapan, hagilapin kayo kapag may ipapagawa siya. Pumunta na po kayo, baka pagalitan pa po kayo. Salamat po. Natatarantang tumakbo si Mira sa direksyong tinuro ng guard para sa magiging opisina niya. What are you doing here? Bungad na singhal ni Steven nang buksan ang pinto dahil sa katok ni Mira. Bakit akong tinatanong mo niyan? Saglit na napatigil si Mira. Teka, ikaw ang magiging boss ko? Gulantang nitong tanong. Itinuro ni Steven ang name signage kung saan nakaukit ang pangalan niya. Bukod sa irresponsable ka sa mga gamit mo, hindi ka rin marunong magbasa? Steven Rapuzon, Senior Project Engineer. Ayan, marunong naman po ako magbasa. Grabe ka naman sa irresponsable. Ang hirap mo makalimot. I think you're right. Hindi natin hawak ang tadhana. Baka gusto ng tadhana na. Baka bawi rin ako sa'yo. Kumindat si Steven. Ginaya ang pagkindat ni Mira sa airport
bago ito umalis. Sir Steven, wala ba munang introduction? Ang dami ko agad paperworks. Sayang naman ang mga dala kong equipments. Napailing si Mira. Nagrereklamo habang hawak ang kumpol na papeles. You're 10 minutes late. Anong aasahan mo? Ginawa na ng ibang engineers ang una mong gagawin. Kung hindi ka titigil magreklamo, dadagdagan ko yan. Sabi ko nga po, gagawa na ako ng mga inspection forms. Checking the materials delivery receipt. At iba pa. Wala na pang iba? Baka wala pang 5 PM. Tapos agad ako nito. Sayang po bayad niyo sa akin ngayong araw. Sarkastikong litanya ni Mira. Nakukulangan ka pa? Dahil dyan, ikaw din ang gagawa ng daily report para ngayong araw. Sir Steven, nagbibiroan lang tayo rito. Bakit mo naman sineseryoso? Pagtanggi ni Mira, nakabusangot ang muka, ngunit ngisi lang ang sinukli sa kanya ni Steven. Tahimik lamang na gumagawa si Mira para matapos agad ang kanyang gawain dahil tiyak siya na magiging matagal ito. Hindi na rin siya nagreklamo pa at baka dagdagan pa ni Steven ang kanyang trabaho. Ipagpapaliban sana niya ang lunch break, ngunit may biglang bumuka sa pintuan. Dumako ang mga mata ni Steven sa pwesto ni Mira. Ang sabi ko, gawin mo lang inatas ko sa'yo. Hindi ko sinabi magpagutong ka riyan. Wow, may concern ka pa pala, sir? Anong concern pinagsasasabi mo? Gusto ko lang na may energy ka kapag uutusan ulit kita. Na-appreciate po kita, sir. Welcome po sa akin dito sa Vertex Prime Construction. Saka nga pala, bago ko makalimutan na boss kita, tapos ko na pong busisiin ang mga resibo ng materyales sa dineliver. Peking umiti si Mira. Good. Ang iba, kailangan mong matapos yung lahat ngayon dahil bukas, i-check naman natin ang materials delivered. Yung mga sukat, bilang at quality na materyales. Bawat maling entry, i-write mo na 3 beses. 3 beses? Nanlaki ang mata ni Mira. Hindi makapaniwala sa sinasabi ni Steven. Oh, bingi ka na rin ngayon? Hindi pa natatapos unang araw ko, parang matatapos na agad ako ah. Tapos may bukas pa? Pwede ba ako mag-take ng leave, sir? Ayaw mo diretso mag-resign na lang? Para kang graba engineer. Solid magsungit. Kakain na po ako, Sir Steven. Baka hindi na po kita matansya. Naglakad na palayo si Mira. Naging ganoon na ang nakagawian ni Mira sa trabaho. Ang pagpapahirap sa kanya ni Steven sa pamamagitan ng maraming utos na wala rin siyang palag dahil boss niya ito. Mabuti na lamang ay mabait ang ibang trabahador at kahit papaano ay may nakakausap siya. Laking pasasalamat din ni Mira na may kaibigan siyang nalalabasan ng inis dahil sa kasungitan ni Steven. Alam mo, mali mo rin kasi tapos pinapatulan mo pa ata. Kilala kita, Mira. Buong lamang loob mo, kabisado ko. Hindi ka papayag na kapag iniinis ka, iinisin mo rin. Wika ni Tess sa kaibigan. Aba, syempre naman oh. Katatakutan bang mga taga-tondo kong magpapaapi lang ako basta-basta sa kumag na yun? Ay, ewan ko sa'yo. Kaya siguro hindi ka rin tinatantanan ng Steven mo, no? Napangawi si Mira. Iyak, no? Hindi ko siya magugustuhan. Over my dead body. Sus! Day off mo na naman sa site, diba? Gusto mo ba ng aso? Para may kasama ka rito sa boarding house mo. Sumama ka sa akin bukas sa bahay. Dahil may ibibigay ang kapitbahay namin. Sa'yo na lang yun. Ayan ni Tess at agad din napapayag ang kaibigan. Excited na gumayak si Mira papunta sa bahay nila Tess. Matagal niya na kasing gustong magkaroon ng aso. Bawal lang siya mag-alaga sa bahay nila sa Manila dahil allergy ang ibang miyembro ng pamilya niya. Kaya naman, hindi niya pinalampas ang alok ni Tess na aso. Ikaw nang bahalang magpabaksin sa kanya ha? Ang hilig kasi magpabuntis ng nanay niyan. Kaya ayan, dumadami ang anak. Di rin naman kaya ng budget kong buhayin ng mga tuta. Sambit ng kapitbahay ang nagbigay ng tuta kay Mira. Maraming salamat po. Wag po kayo mag-alala. Ako na pong bahala. Pasasalamat ni Mira bago bumaling sa tuta. Ang cute-cute mo naman. Sakto pa sa favorite brown color ko. Ipapangalan ko sa'yo ay Tofu. Kausap ni Mira sa tuta
kaya mahina itong tumahol. Naks naman, may pangalan na. Tofu, ikaw ang umintindi sa mga rant ng amo mo ha, tungkol sa boss niya. Sabat ni Tess. Ikaw na lang ang lalabasan ko ng sama ng loob, hindi mo pa ako aasarin. Baling ni Mira sa tuta. Sinulit ni Mira ang kanyang day off. Agad niyang binilhan ng gamit at pagkain si Tofu. Sinasanay niya rin ito kung saan dapat dudumi o iihi para hindi mamaho ang tinutuluyan nila. Kinabukasan ng pumasok, agad siyang nagtaka dahil nagtipon-tipon ng ibang trabahante kasama pa roon si Steven. Maging mahigpit kayo rito sa site. Ayaw kung may pumapasok na aso dahil mangangagat at magkakalat ng dumi at ihi. Naiintindihan niyo ba? Ilayo agad kapag nagbabalak pumasok dito, lalo na sa opisina ko. Mahigpit na bilin ni Steven. Kumunot ang noo ni Mira, kaya agad naman siyang bumaling sa isang kasamahan. Anong eksena ni Sir Steven? Bakit ayaw magpapasok ng aso rito sa site? Pinigilan ni Kier ang matawa. Isa sa safety officer ng ipinapatayong gusali. Wala ka kasi kahapon. Hindi mo nakita ang reaksyon ng mukha ni Sir nung may lumapit na aso. Bakit? Huwag mong sabihin takot siya sa aso. Ganun na nga. At dalawa na silang natawa ni Mira. Sa laki ng katawan niyang yan, takot siya sa aso? Yari siya sa akin. Anong tinatawan yung dalawa riyan? Biglang napatingin si Steven sa pwesto nila Mira, dahilan para matigil ang tawanan nila. Navarro, dyan bang trabaho mo? Gusto mo na rin bang maging safety officer? Pagtawag ni Steven sa apelido ni Mira. Sige na nga, nagsiselos na si Sir Steven. Pagpapaalam ni Kier. Napataas ang kilay ni Mira dahil sa sinabi ni Kier. Ano nagsiselos? Namiss ka mo ko niyan pahirapan. Pumunta ka sa opisina ko, Navarro. May kailangan akong iutos at sabihin sa'yo. Utos ni Steven. Masusunod po, mahal kong engineer. Pag-asar nang umiti si Mira kay Steven bago bumaling sa mga construction worker. Good morning mga kuya. Maliban sa panira ng umaga ko. Ako bang tinutukoy mo? Hindi na sumagot si Mira. Hinantay na lamang si Steven habang ginagawa ang mga nakatambak na gawain sa kanyang mesa. May bago akong proyekto sa karatig lugar. Sa Bukidnon, balay-balay. Panimula ni Steven ang makapasok sa opisina. Ano pong gagawin ko? Congrats! Tumawa pa si Mira. Animoy nag-aasar. Pwede bang maging seryoso ka? Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Ikaw ang isasama ko kapag titingnan ko ang site kung saan itatayo ang bagong proyekto. Gusto kong ihanda mo ang mga dokumento kung naisumiti ba lahat at pumasa sa standard compliance para walang maging problema kapag sisimula na. Ha? Bakit po ako? Sa haba ng sinabi ko, ayan ang sagot mo. Hindi makakapuntang kasama ko dahil may kailangan pang gawin sa Manila at may paparating na bagyo, baka mas stranded. Ihanda mo mga pinapagawa ko bago tayo gumayak sa mga susunod na linggo. Paliwanag ni Steven. Hindi na talaga ako tinantanan ng pahirap. Pasaring naman ni Mira. Ayaw mo ng pera? Lagi kang maraming comment. Ay, sino po ba nga ayaw sa pera? Sabi ko, salamat po sa bagong trabaho. Uy, balita ko. Ikaw ang isasama ni Sir sa bago niyang proyekto ah. Congrats! Kalabit ni Kier kay Mira. Kaya nga hindi ko alam kung magpapasalamat ba ako o minamalas. Busangot ni Mira. Gaga ka girl. Alam mo ba kung gaano kalaking proyekto yun? Saka, kahit may ongoing project pa si Sir, hinahabol talaga siya. Alam mo bang magandang credential niyan bilang engineer? Kahit sa ibang bansa nagkakaroon ng proyekto. Ano na magagawin ko sa credentials niya kung pasama ang buti? Lagi na lang akong pinahihirapan. Feeling ko talaga, bet ka niya ni Sir. Baka gusto lang nun magpalambing. Diyos ko, ano bang mga pinagsasasabi mo? Babangungutin ako. We, di mo crush Sir. Sobrang gwapo kaya at stable ng karir. Patuloy lang ang panunukso ni Kier. Dati, nagpapasalamat akong kahit papaano ay
Nagkakaroon na ng kaibigan dito. Pero parang nagsisisi na ako eh. Uuwi na lang ako kesa pakinggan ka. Umuwi ka na rin. Puro ka na lang titig sa mga construction worker eh. Bading ka talaga. Buti ka pa nga, premium construction worker kasi engineer na. Kasama mo pa sa opisina, di ba? Leche, diyan ka na nga. Umalis na si Mira, hindi rin sila nagsasabay ni Kier dahil iba ang daan niya. Ay mama, ayoko pang mamatay. Agad na gumilid sa daan si Mira nang marinig ang busina. You want a free ride? Sumakay ka na. Binaba ni Steven ang bintana ng sasakyan. May lagnat ka? O nagkakaroon na ng himala? Psst, dami mo laging sinasabi. Hindi kita pipilitin sumakay, okay? Teka lang naman, bilis naman magbago ng isip mo. Hindi ako tatanggi sa himala, no? Habol ni Mira, nang akmang isasarado na ni Steven ang bintana. Sasakay din naman pala eh. Psst! Tumitig si Mira kay Steven. Pinagmamasdan nito ang buong mukha niya. Alam mo sir, ang pogi mo pala no? Ba't ka ba tumititig ng ganyan? Dapat talaga sa backseat ka umupo eh. Batagal na akong gwapo. Daming patay na patay sa akin. Imposibleng ikaw, hindi mo napansin. Hindi ka lang masubungit. Mayabang ka rin. Tama nga si Lord, walang perpekto. Pati Diyos, dinamay mo pa sa kalokohan mo. Ano bang address mo? Baka iwan na lang kita sa gitna ng daan kapag nainis ako sa'yo. Sumungit talaga? Daig mo pa ako sa tuwing nireregla. What? May regla ka? Lintik naman, baka magkalat ka sa bagong car wash ko. Namula ang mukha ni Mira sa hiya. Wala akong sinasabing ganyan no. Pati ba naman sa pag-uwi ko sir bibigyan mo ko ng kahihiyan? Dapat ko na talagang iharap sa'yo si Tofu. Just make sure na hindi magkakaroon ng stay ng sasakyan ko. At sino si Tofu? Weird naman ang pangalan. Ngumisi si Mira. Baka lumagabog ka dyan kapag nakita mo yun. Dito ka na ba? Ito ang tinuro ng maps. Bilisan mo na bumaba. Mag-isa ka lang ba dyan? It's like a boarding house. Habol ni Steven. Hindi sir. Gusto niyo po pumasok? May multo po akong kasama. Ooh! Sabay nagkunwaring multo para mang-asar. Thank you, Engineer Sungit. Ipagdadasal ko sa Diyos ang himala ngayong araw. Agad na pinaharurot ni Steven ang sasakyan. Ang lakas talagang mang-asar ng babae na yun. Hindi ba siya nasisindak sa akin? Sambit ni Steven sa sarili at nagpatuloy na lang sa pagmamaneho papunta sa kanyang pad. Naging abala ang loob ng opisina nila Steven. Bukod kasi sa mga ginagawa sa site, ay inaasikaso rin nila ang bagong proyekto sa Bukidnon. Dahil malapit na ang araw na, bibisita sila, kaya kailangan na maayos sa mga dokumento para hindi magkaroon ng aberya. Hinahanda rin nila ang site dahil posibleng pumasok ang bagyo sa lugar. Para kung magkaroon ng malakas na hagupit, ay hindi mapupuruhan ito. Isang tahol ng tuta ang gumulat kay Steven. Tofu, bakit ka kumula sa tali ko? Hingal na sambit ni Mira. Hinahabol niya ang kanyang alaga na ngayon ay nasa ibabaw na ng lamesa ni Steven. Bakit nandito ang tuta na yan? Take that away from me. May kaba sa boses ni Steven. Sinusubukang itaboy ang tuta nang hindi ito hinahawakan. Sir, maliit na kagat lang ang kayang gawin yan. Alisin mo yan or I'll suspend you. May halong pagbabanta sa boses ni Steven. Lumalakas na rin ang boses nito, dahilan para hindi na mapigilan ni Mira ang humalakhak. Yung suspend, kaya ko pa. Susungitan mo pa ako, ipapalapa kita kay Tofu. Weird palang pangalan niya ha? Shoo, get away from me. Maluluko tong mga papeles ko. Taboy ni Steven sa tuta. Malulukot ba talaga o? Takot ka sa aso, sir. Mira, I am not joking. Oh God, madudumihan yan mga papeles sa lami. Hindi na natapos ni Steven ang sasabihin niya dahil nilapitan siya sa mukha ng tuta. Guard! Kinuha na ni Mira ang tuta. Bakas na kasi ang inis ni Steven sa kanya. Sir, may problema po ba?
Mabilis na binuksan ng guard ang pinto. Bumungad ang ibang trabahador sa pintuan. Ano nangyari, sir? Lakas po ng boses niyo. Sabat ng isang trabahador. Sinenyas lang ni Steven ang tuta na hawak ni Mira. Ma'am Mira, paano niyo po napasok ang tuta na yan? Naku, sinabi na po ni sir na bawal ang aso. Suway ng gwardya. Manong guard, tuta pa lang naman po ito. Aso kapag malaki na. Sarkastikong paliwanag ni Mira at nag-peace sign pa ito bilang paghingi ng paumanhin. Bukang takot pa naman sa aso si Sarah, ma'am. Kantsaw ng trabahadora. Bumalik kayo sa trabaho ninyo. Hindi nyo pa break time. Istriktong suway ni Steven. Nahihiya. Nilagay muna ni Mira ang tuta sa guardhouse dahil inutos ito ni Steven na halatang naiinis sa pinagagagawa ni Mira. Sorry na, Mano. Hindi ko naman alam na pati ikaw madadamay. Si Mira, nangihingi ng paumanhin. Sa susunod, ma'am, sumunod na lang po tayo para wala pong nadadamay. Napagkasya niyo pa po ang tuta niyo sa bag. Gusto ko lang naman asarin si Sir eh. Akala mo kasi, sinong masungit? Takot naman pala sa aso. Tuta po, ma'am. Di ba sabi niyo, aso kapag malaki na? Biro ng gwardya. Ikaw talaga? Nabalik mo pa sa akin yan. Hayaan mo, kuya. Ililibre na lang kita ng lunch. Ayun na lang ang bayad ko sa'yo. Naisa ng takasan ni Mira ang sermon ni Steven, ngunit wala siyang takas dahil nasa iisang lugar lang sila at boss niya ito. Be ready, dahil bukas na tayo bibisita sa bukod nun. Malamig na sambit ni Steven, hindi tinitingnan si Mira. Noted po, Sir Steven. Sasabihin ko pong architect para sa blueprint. May idadagdag pa po ba kayong utos? Hindi nakatanggap ng sagot si Mira. Hindi niyo po ba ako pagagalitan? For what? Dahil kay Tofu po. Natakot po kayo, no? Stop it. Huwag mo ipaalala ang pagiging pasaway mo. Kung ayaw mo, totohanin ko ang pagsuspende sa'yo. Gusto ko lang naman makalaro ng tuta ko, sir. Hindi pa rin nagpasendak si Mira. Di sana, sa playground mo siya dinala. Kailangan ko pang magpaturok para sa anti-rabies. Kompleto naman po ng turok ang baby ko. Sa kamahal ang pagkain yan, sir. Mahirap na. Baana siya sa may-aring may saltik. Huwag mo kong kausapin. Sungit pa rin. Bulong ni Mira. Susunduin nilang kita bukas sa tinutuluyan mo. Maya-maya ay nagsalita si Steven, ngunit hindi siya sinagot ni Mira. Di mo ba ako narinig? Sabi mo, sir, huwag kitang kausapin. 4 a.m. ay dapat ayos ka na. Ayoko nang pinaghahantay. At saka, huwag mong ilalapit sa akin ang tuta mo. Gusto mo pumasok sa boarding house ko, sir? Panunokso ni Mira. Hell not. Kung hindi ka titigil, hahayaan kita mag-commute mag-isa. Hindi naman kita pagdadamutang pumasok sa mansyon ko. Saka, baka miss ka na ni Tofu. Don't you dare, Mira Navarro. I am warning you. Banta ni Steven. I need your confirmation kung sasabay ka sa akin. Ang dami mong paligoy-ligoy. Copy po. 4 a.m. dapat nakaasikaso na. Bawal ipakita si Tofu dahil takot si Senior Engineer Steven Rapuzon. Inasikaso lang ni Mira ang kanyang dalahin at ibibili na lamang kay Tess ang alaga niyang hayop para may magbabantay dito. Buti talaga, Mira. Mahabang pasensya sa'yo ng boss mo. Kung ako yan, baka tinanggal na talaga kita. Si Tess na pinapanood ang kaibigan na mag-ayos. Salamat naman dahil hindi ikaw ang boss ko. At talagang dinamay mo pa si Tofu sa kalokohan mo, no? Alam mo nang ang takot, talagang sinilid mo pa si Tofu. Malakas na humalakhak si Mira nang biglang pumasok sa isipan niya ang naging reaksyon ni Steven. Kung makikita mo lang ang mukha niya, baka tumawa ka rin ng sobra. Tumatawa ka ba talaga o kinikilig ka? Pogi na siya tumawa sa paningin mo, no? Panunokso ni Tess. Buong gabi inisip ni Mira ang pang-aasar ni Tess. Hindi naman kasi sumagi sa isip niya ang pagkakagusto kay Steven at malabong magustuhan din siya dahil sa mga kalokohang pinagagagawa niya.
Hindi nakatulog si Mira. Kaya nakapaghanda pa siya ng almusal na babaunin hanggang marinig ang pamilyar na busina. "Good morning, Sir Steven. Isang ngiti naman dyan oh." Bati ni Mira at inabot ang gawang sandwich. "Paano akong ngingiti kung ikaw ang bungad sa akin? Ano yung inaabot mo sa akin?" "Ganyan ka ba kayaman para hindi mo malaman na tinapay ito?" "Joke. Naghanda ako ng almusal para makabawi man lang. Huwag ka mag-alala. Walang bakas ni tofu yan." "Thanks, pero ayoko na maingi sa biyahe." "Baka bumaho ang hininga mo niyan ah." "I have oral spray. Wala ka bang pambili nun?" "May toothbrush at toothpaste naman ako no. Dagdag gastos lang yan." "You're stingy." Inilabas ni Steven ang pang-spray sa bibig para painggitin si Mira. "Wow! Magkaiba kayang nagtitipid kesa kuripot." Pagtatanggol ni Mira sa sarili. "Huwag ka nang maingay. Lumalakas ang patak ng ulan." "Natuloy bang bagyo?" "Sabi sa balita, posibleng hindi na raw tumuloy dito ah. Ang malas naman kung maabutan tayo." "Maingi ka kasi." Pasaring ni Steven. Habang nasa biyahe sila ay lumalakas ang ulan. Mabuti na lang ay nakasasakyan sila. Sa kalagitnaan ng biyahe ay huminto si Steven sa bilihan ng mga pagkain. "Atayin mo ako rito. Bibili ako. May ipapasabay ka ba?" Tanong ni Steven bago lumabas ng sasakyan. "Kung anong bukal sa loob mo ay ayos na sa akin. Isang fried chicken, parehasan mo ng caramel macchiato, 22 ounce, at isang oral spray kasi baka bumahong hininga ko." Malawak na ngumiti si Mira. "Labag pa sa loob ko yan. Ibang klaseng assistant ka talaga." Sarkastikong sagot ni Steven. Bumalik din naman kaagad si Steven, dala ang isang bag na pinamili. Kasama na roon ang pinabili ni Mira. "Ano yan? Grocery? Isang araw lang tayo ron, sir." Paalala ni Mira. "Just in case of emergency. Nandiyan ang mga pinabili mo. Huwag mong dudumihan ang sasakyan ko ah." "Gusto mo ako naman mag-drive? Huwag ka nga lang magtaka kapag nabangga tayo." "Psst! Hindi ka kasama sa insurance nito." Nang marating nila ang site para sa bagong proyekto, ay agad naman silang sinalubong ng ibang engineers at architect. Nagkaroon lang ng saglit na pagtitipon. Hindi na nila nasuyod ang buong lugar dahil sa lumalakas na bagyo. Kaya umabot sila ng hapon bago matapos. "Paano ba yan, Engineer Rapozon? Bauna na po ako. Hinahantay na ako ng misis ko." Paalam ng isang inhinyero na si Jose. Malapit lang sa lugar. "Ganun ba? Sige, mag-ingat ka. Pwede bang i-text mo ko kung bahang madadaanan namin pabalik ng CDO?" "Naku, panigurado ho yan. Madalas po talaga nagkakaroon ng mataas na baha. Pero sige po, baka maya-maya ay tumila rin kahit papano at makadaan kayo." "Okay, thanks." Tipid na sagot ni Steven. "Kahit naman po magtagal kayo ay may kasama kayo." "Ay, Engineer Jose, kasama niyo po ako sa trabaho. Hindi ko po nobyo si sir no?" Agad namang sumali si Mira sa usapan. Nagtatakang tumingin sa kanya si Jose. "Ikaw talaga ma'am, wala naman po akong sinasabi. Sinabi ko lang na hindi mag-isa si engineer habang nagpapatila." Namula ang mukha ni Mira sa hiya bago tuluyang umalis ang lalaki. Kaya naman ang dalawa na lamang sila ni Steven ang natira, hindi makapagsalita si Mira. Ramdam niya ang nakakaasar na tingin ni Steven dahil sa sinabi kanina. "Assuming ah." Ngumisi na may pang-uuyam si Steven. "Hoy, baka iniisip lang na magkasintahan tayo, kaya inunahan ko na no?" Bahagyang namula ang tenga ni Mira dahil sa pilyong ngiti ni Steven sa kanya. "Why are you stuttering?" Humalakak si Steven at lumapit kay Mira. "Tingnan mo, lalapitan lang kita. Parang kinakabahan ka na." "Imbis namang asar ka riyan, mag-isip ka kung bahaba sa daanan." "Jose texted me already. Baka rito muna tayo sa barracks. Unless gusto mong sugurin mag-isang baha. Kailangan pa ako ng mga ongoing projects ko.
para lang magpaagos sa malakas na tubig. Huwag mong sabihin na mas stranded tayo. Kasama kita? Napalakas ang boses ni Mira. Exactly. Ganun na nga. Ayaw din kitang kasama. Baka yan ang iniisip mo. Wala akong magagawa kundi ang magtiis. Ako dapat ang magsasabi niyan. Kantsaw naman ni Steven. Ihahanda ko ang magiging hapunan natin. Ayusin mo na lang higaan mo mamaya. Kapag mabilis na humihina ang bagyo, agad tayong aalis. Paano ka, sir? Isa lang ang kama. Nag-aalala ka na sa akin ngayon? I can sleep everywhere, kahit sa ibabaw pa ng mga semento. Sabay na kumain ang dalawa. Pareho lang silang tahimik at tanging ang mga patak ng ulan na nagpapaingay. Nabasag lamang ang katahimikan nang tumunog ang cellphone ni Mira. Tumatawag si Tess. Sagutin ko lang po ang tawag ng kaibigan ko. Paalam ni Mira. Babaita, nasan ka? Anong oras na, no? Malakas ang ulan dito. Boses ni Tess sa kabilang linya. Nandito pa kami sa barracks. Hindi raw kayang ilusong ang sasakyan sa baha. Dalawa lang ba kayo ng Sir Morian? Huwag mong ibibigay agad ang bataan, ha? Ingatan mong pagkabirhin natin. Tarantado. Hindi ko na talaga gustong lumalabas sa bibig mo. O sige na, papatayin ko ng tawag. Hindi kita gaanong marinig. Si Tofu, baka mamayat ang anak ko. Nagbilin lang si Mira bago pinatay ang tawag at niyakap ang sarili dahil sa lamig. I have my extra jacket. Pwede mong hiramin. Alok ni Steven sa malumanay na boses. Baka hindi mo nalabhan kapag ginamit ko. Pili ang asar ni Mira. Diyan ka nagkakamali. Baka makasampung lagi ako ng downy. Mawala lang ang amoy mo. Pambabasag ni Steven at inabot ang jacket. Pareho na silang nakahiga sa kanya-kanyang higaan. Sa sahig lamang nakahiga si Steven. Nagpatuloy naman ang malakas na ulan at nagkakaroon na ng malakas na kidlat. Mama! Agad na napabalikwas ng bangon si Mira dahil sa tunog ng kidlat. Afraid of storms? Ano nagpapakalma sa'yo? Banayad lamang ang boses ni Steven. Hindi na. Kaya ko naman siguro. Nagpapayakap ako kay mama kapag may kidlat. Alangan naman magpayakap ako sa'yo. Sigurado ka? Hindi na. Hindi pa nakakasagot si Mira ay isang kidlat muli ang tumunog kaya agad na bumakas ang takot sa kanyang muka. If it's okay with you, yayakapin kita. Hinayaan ni Mira na yakapin siya ni Steven para mapakalma ang takot sa kidlat. Malapit lamang ang mukha nila sa isa't isa. Kaya ang takot ni Mira ay napalitan ng mabilis na tibok ng puso dahil sa agwat nila ni Steven. Umalis din naman sila agad sa barracks nang kumalma ang bagyo kahit na may ilang baha sa dadaanan nila. Congratulations for your new project engineer. At syempre kay Mira, ligtas niyo rin natawid ang bagyo. Grabe pa naman ang baha rito sa ibang lugar. Pagbati ng isang tauhan. Kaya nga sir, balita ko nga ho naiwan kayong dalawa ni Mira. Kaya pala parang ang kapal ng blush on itong kaibigan ko. Sabat naman ni Kier, ang tono ay may halong pag-aasaran ng tinuro si Mira. Kier, nakakahiya ka. Ano ba yung sinasabi mo? Malapit ka na talagang buminggo sa akin. Nahihiyang sinuway ang kaibigan. Pansin ko nga ang blush on niya ngayong araw. Hindi rin naman nagpatalo si Steven at ginatungan ng pang-aasar ni Kier. Baka may hindi po sinasabi sa akin si Mira. Baka may nangyayari na. Mapanuksong asar sa kanya ni Kier. Hindi na tinantanan si Mira ng pang-aasar kahit nasa harapan niya si Steven dahil kahit ang lalaki ay inaasar siya. Kahit na inaasar mo rin ako kanina. Salamat nga pala sa nakaraang ginawa mo. Sambit ni Mira nang dalawa na lamang sila ni Steven ang natira. Nagtaas ng kilay si Steven, sabay ngumisi. Anong ginawa ko? Wala akong maalala. Hindi ko alam kung hindi mo maalala o nang-aasar ka lang eh. Sasabihin mo lang naman kung anong ginawa ko. Bakit parang
Hirap na hirap ka, Miss Navarro. Salamat. Kasi binawasan mo yung takot ko sa kidlat. Takot kasi talaga ako sa kidlat. Kaya kahit wala ang mama ko, nandyan ka, sir. Niyakap mo ko. Nauutal na sinabi ni Mira. Namumula ka. Hindi na ata blush on yan. Titingnan ko lang ang work inside. Baka kasi mag-retouch ka. Lumabas si Steven at hindi pa rin mawala ang pag-aasar. Buisit, dapat lagi ka nalang masungit eh. Naiinis na sinabi ni Mira, ngunit hindi na narinig ni Steven. Nang dahil sa nangyari, ay napuno na ng pag-aasar ang paligid ni Mira. At unti-unti na rin nababawasan ang pagiging masungit ni Steven sa kanya. Nakakapag-usap na rin sila ng hindi nagtatalo o nagbabangayan. Anong pakiramdam na? Sinisip kayo ni Sir Mira. Halipurot ka ring babae ka eh. Kinikilig ka. Kier, tigilan mo na nga ako. Ikaw talagang pasimuno kung bakit inaasar na ako ng mga kasama natin eh. Kahit mga construction worker, hindi na rin ako pinapalampas. Napataas ang kilay niya at tiningnan si Kier ng masama. Apektado ka naman. Paanong hindi? Kulang na lang. Buong barangay ang mga asar sa akin. Isa pa tong si Sir Steven. Hilig na rin akong asarin. Akala mo talaga, close kaming dalawa. Bet ka nga kasi ni Sir. Imposibleng hindi mo naramdaman yun. Ganda mo kaya. Siguro nga kung hindi halata, malamang pinupormahan ka na rin ng mga bagets na trabahador. Dami pa naman ang may mga itsura. Sus! Nagta-target la ka lang. Daig mo pang may kipay sa dami ng lalaki eh. Nye, ikaw nga, nandiyan ang target lock mo. Gugora na nga ako. Umalis na si Kier ngunit hindi pa rin nawala ang mapanuksong tingin. Since nadadaanan ko naman palang boarding house mo, gusto mo bang sumabay ulit sa akin? Alok ni Steven kay Mira nang makalapit ito. Hindi ka naman nilalagnat, di ba, sir? Hindi ba pwedeng good mood lang ako today? Oo nga no. Hindi ako binigyan ng paperworks ngayon. Aba, mukhang bumabait ka na sa akin ah, pero nagiging tarantado. Kumunot ang noo ni Steven. Ang tabil na bibig mo. Sorry sir, tara na po, baka may masamang hangin at magbago ang isip mo. Nagpareho na silang nakasakay. Alinlangan na nagtanong si Steven. Nandun bang tuta mo? Namiss mo na po? Sakto, naghahanap yun ng kalaro. Sa mansyon ko na lang ikaw maghapunan, sir. Paano mo nun ako mapapaniwala na hindi mo lalagyan ang lasa ng lulutuin mo? Aber? Alam mo naman siguro na magkaibang may saltik sa masamang ugali. Ayoko kayong makulong, kaya kahit masungit ka, may kabaitan pa rin ako, no? Still no. Hindi ko alam ang takbo ng utak mo. Mamaya, tali mo pa sa akin ang tuta mo. Grabe ka naman mag-isip sa akin, sir. Ipapatikim ko lang sa iyong luto ng taga-Tondo. O sige, ganito na lang. Itatali ko si Tofu habang nandun ka. Gusto ko lang naman magpasalamat sa iyo kasi kahit papaano, naging mabait ka sa akin kahit isang gabi. Sa huli, ay napapayag din ni Mira si Steven dahil sa kondisyon na hindi niya ilalapit si Tofu. Kaya nilagay niya ito sa labas. Pwede bang magtanong kung bakit ka takot sa aso? Ang cute kaya nila. Tanong ni Mira habang nagagayat ng mga kakailanganin sa pagluluto. Ang cute nga ng aso sa harap ko eh. Naghihiwa. Pang-aasar ni Steven. Sinamaan siya ng tingin ni Mira. Alam kong cute ako, pero hindi ako aso, no? Gusto mo bang ipasok kung totoo kapag hindi mo sinagot ang tanong ko? Nagtanong ka pa kung pwede, o nagbabanta ka naman. Sinakbal ako ng aso ng bata. It was so deep. So yeah, hindi na ako nagtangkang lumapit ulit. Baka naman kasi may ginawa ka. Hindi naman basta-basta nananakmal ang mga aso, no? Ang ex kong may-ari nun. Siguro kasi nag-aharutan kaming dalawa. Akala siguro inaaway ko. Biglang ngumisi si Mira. Uy, may nag-relapse. Mahal mo pa, sir? Of course not. Patagal na kaming wala. And I am liking someone now. Nagbibinata ka pala. Kaya siguro bumabait ka na sa akin sa gawain.
Malay mo, may boyfriend ka ba sa Manila? Maraming sumubok, pero walang nanalo. Sa ganda kong to, dapat mapantayan. Mayabang na tinuro ni Mira ang sarili. Then we're good. Sambit ni Steven sa malalim na boses. Ilang minutong katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa. Hindi na nakasagot si Mira at tinuon na lang ang atensyon sa pagluluto. Mira, anong ulam mo? Ay, ano ba to, Mira? Ang tuta mo, may sapatos nang inaangat-ngat. Umalingaw-ngaw ang boses ni Tess sa labas ng boarding house. Oh shit! Agad na tumakbo si Steven sa labas para tingnan dahil iniwan niyang sapatos sa labas. Sorry, ikaw naman kasi. Sabi ko sa'yo, wag mo nang hubarin ang sapatos mo eh. May halong paninising sinabi ni Mira, ngunit sa loob niya nahihiya na siya. Mali ko pa ngayon. Sinadya mo siguro to. Hawak ni Steven ang sapatos na ngat-ngat na. Hindi naman. Patunay yan na gusto kong makilala ni Tofu, no? Ang mahalaga hindi ka kinagat, diba? Babayaran ko na lang kalahati pagdating ng sahod. Kalahati? Alam mo bang, 2 beses ko palang nasusuot yan. Galing pa yung US. Malay ko ba? Baka nga amoy pa amo na yung sapatos eh. Mukhang nakakaistorbo pa ako sa pagtatalo niyong dalawa. Nagpeking ubo si Tess para pumagitna sa dalawa. Bigla-bigla ka na lang talagang sumusulpot. Bakit ka ba napapunta rito? Singhal ni Mira sa kaibigan. Nagulat sa presensya ni Tess. Parang ngayon lang kita pinuntahan ng gabi ah. Porke ba, may pinapapunta ka na rito? Sumenyas pa si Tess kay Steven para asarin ang kaibigan. Sir, kain na tayo para makauwi ka na. May extra naman akong tsinelas. Ayun na lang suotin mo. Huwag mo na lang pong pansinin ng kaibigan ko. Gutom na rin kasi kaya kung ano-ano nang pinagsasasabi. Baling ni Mira sa amo. Natapos ang hapunan na mayroong asaran dahil kay Tess na minsan ay sinasabayan ni Steven. Sa paglipas ng araw, nagiging komportable na rin si Mira kay Steven kahit na inaasar sila. Kasalukuyang nasa trabaho ang dalawa. Suot ni Mira ang hard hat at vest para sa pagsusukat ng mga bagong dating na materyales. Okay, sakto to sa plan. Hindi ako pwedeng pumalya. Baka may mabuhay na dragon. Bulong ni Mira. Tinutukoy si Steven. Bis Navarro, mali ang sukat mo. Lumapit si Steven nang nakapemewang. Inoobserbahan ang ginawa ni Mira. Ha? Hindi ah. Sinunod ko kaya mismo ang sukat sa blueprint. Mali ka dyan. Depensa ni Mira at saktong pagharap niya kay Steven ay nagkabanggaan ang hard hat nila. Malapit ang mukha sa isa't isa. Taray! Sabay nilang inda. Muntik pang mawala sa balanse si Mira. Mabuti na lang ay agad na rumispondi ang kamay ni Steve na ngayon ay nakaalalay sa likod ni Mira. Ayos ka lang? Kalmadong tanong ni Steven. Oo. Ayos lang ako. Kasalanan mo to eh. Agad na inayos ni Mira ang sarili. Para siyang nakuryente nang mahawakan siya ni Steven. Mabuti nga naalalayan kita eh. Di sana, kulay semento ko na ngayon. Bus pa talagang ginawang masama. Bigla-bigla ka kayang nagsasalita sa likod ko, Sir Steven. Pagtatanggol ni Mira sa sarili, diniinan ang pagbanggit ng pangalan. May mga sumisipol at nagkakantsawa nang makita ang nangyari sa dalawa. Uy! Sigaw ng isa. Sir, bagay po kayo. Sigaw ng isa pa, may kasamang palakpak. Helmet to helmet po sir ah. Kantsaw ng isa. May Sparks po, pwedeng love team. Nagtawanan ng grupo bago bumalik sa ginagawa. Paano ba yan? Hindi ko na mapipigil ng mga yan. It's too late. Sumipol na lamang si Steven paalis. Halatang iniinis si Mira. Nagkanya-kanyang balik trabaho ang mga tao. Pero si Mira ay hindi pa rin makapag-focus.
Hawak niya ang clipboard at may napansing envelope sa kanyang lamesa. You were invited to Vertex Prime Construction Annual Thanksgiving? Basa ni Mira sa nakasulat. To, hawak mo na pala. Bila namang pumasok si Steven. Ikaw naglagay nito? Ayaw mo ba? Di ba sabi mo, babayaran mo ang ginatgat na sapatos ni Tofu? This is your chance. Be my partner. Nanlaki ang mata ni Mira. Bakit ako? Ano, ganun mo lang makukuha ang oo ko? Parang mo kong ginawang kalad-karin ah. May mali ba? Wala kang boyfriend. Wala akong girlfriend. I think it's fair. And it's just an event. Unless gusto mo magbayad ng 20,000 para sa sapatos ko. Tingnan mo to. Wala na nga ka-effort na inaya ako. Bina-blackmail pa ako. Ano, papayag ka ba o? Papayag ka. Masyado kong busy para maghanap ng isasama. Pagpupumilit ni Steven. Pag-iisipan ko. Ayun lamang ang tanging sagot ni Mira. Hindi mapakali si Mira sa kanyang sala nang makauwi. May sagot naman na siya sa kanyang isipan sa alok ni Steven. Sadyang nabigla lamang siya na siya ang inalok bilang kapareha. Tofu, papayag bang ina mo? Partner lang naman sa bole. Hinahaplos ni Mira ang kanyang aso habang kinakausap ito. Winawagayway lamang ni Tofu ang kanyang buntot hanggang sa humimulay ito sa kanya dahil pumunta sa pintuan, tumatahol. Tofu, tayong dalawa lang ang tao rito. Sinong kinakahulan mo riyan? Nang lumapit si Mira sa pintuan, ay may taong nakatayo. Hawak ang bulaklak at kahon. Hey, si Tofu! Bungad ni Steven. Sinesenyas na palayuin ng aso. Bigla-bigla ka talagang nanggugulat. Para kang aswang, maghahating gabi na. You said you want effort. Eto, dadalhan kita nito. Inabot ni Steven ang bulaklak at hard hat na kulay rosas. Will you be my date? Safety first. I'll take care of you. Basa ni Mira sa maliit na papel nang buksan ang kahon ng hard hat. Ang bongga! May pagganito pa! Hindi na talaga tumabiro. Sige na nga, sir. Basta sagot mong susuotin ko, ah. Sa huli, ay pumayag din si Mira. Si Steven ang sumagot sa susuotin nila at pamasahe papuntang Maynila, kung saan ito gaganapin. Nang nasa venue na sila, hindi maitago kay Mira ang kaba. Hindi niya kasi kilala ang mga tao. Relax, it's just a party. Mas magandang suot mo kaysa sa kanila. Puri ni Steven sa suot niyang gown. Alam kong maganda ako, pero kasi puro mga nasa higher positions ang nandito. Kinakabahang sagot ni Mira. Ano naman, opportunity mo na kaya to. Wala sa posisyon yan, okay? Just enjoy. Nandito ako. Kinuha ni Steven ang kamay niya at mahinang pinisil para tiyaking hindi siya pababayaan ni Steven. Humingang malalim si Mira bago nila pasukin ang entrada ng venue. Isipin ko na lang, makakalibre ako ng pamasahe para makita si Mama. Engineer Rapazon, long time no see. Kumusta mga proyekto mo sa CDO? Bati ni Engineer Marcus nang makaapak sila sa pwesto. Balita ko, marami kang offer sa ibang bansa kapag tapos ng CDO. Dagdag naman ang kasama nitong babae na si Althea. Oh, well, malapit nang matapos. Bago yan, kilalanin niyo munang partner ko. She's Mira. Say hi to them. One of the couple engineers. Baling ni Steven kay Mira at saka nagkabatian. Akala ko si Trish ang magiging partner mo. Alam mo bang nakabalik na siya? And she'll be here, ang hottest couple sa kumpanya. Bahagyang napalakas ang sigaw ni Althea. Sinuway naman siya ng kanyang nobyo. She's my ex now. Hindi na kami konektado sa isa't isa. Excuse us please. Nilayasan na ni Steven ang magnobyo kasama si Mira. Pasensya ka na sa sinabi nila, Mira. Bakit ka naman nanghihingi ng sorry?
Trisha palang pangalan ng wasak ng puso mo. Speaking of, Ayun lamang sinabi ni Steven dahil lumapit na sa kanila ang babaeng inaasar sa kanya ni Mira, ang ex niya. Oh my gosh, Steven! Ikaw na ba yan? How are you? Ilang beses na ako nagte-text sa'yo kung pupunta ka, pero hindi ka nagre-reply. Excited na sambit ni Trisha na akmang yayakapin na sana si Steven ngunit umiwas ito. stop it, Trisha. I'm with my date tonight. Respeto na lang sana. Malamig ang boses ni Steven. Tumingin si Trisha kay Mira. Hi dear, kaibigan ka ni Steven? Sayang, kung nalaman siguro ni Steven na dumating na ako, baka hindi ka na niya naistorbo. Huwag kang asyomera. Mag-usap tayo sa labas. Itigil mo yan. Nagpaalam lang si Steven kay Mira bago hatakin si Trisha sa labas ng may gigil. Mukhang may hindi pa nakaka-move on na. Dadamay pa talaga ako. Pasalamat kayo, masasarap ang appetizer. Bahala kayong dalawa riyan. Hinayaan ni Mira ang dalawa na mag-usap. Inilibot niyang sarili sa venue para tikman ng mga pagkaing nakahanda at sinubukan ng iba't ibang booth. Nagsimula na ang programa, ngunit wala pa rin si Steven, kaya nasimula na siyang mainis at mainip dahil wala naman siyang nakakausap ron. Nasaan bang lalaki na yun? Inis na sambit ni Mira. Hinahanap si Steven at nakita ito sa koridor pabalik na sana sa loob. Alam mo, ikaw lang ang kilala ko dahil bago lang ako rito. Iniwan mo pa talaga ako? Sorry, ang kulit kasi ni Trisha. Pinapalayo ko lang siya. Hindi ko na malaya na. Matagal na pala akong wala sa loob. Maamo ang boses ni Steven. Ang sabihin mo, nawili ka lang. Pwede ba? Kung siya talagang gusto mo maging partner, magsama kayong dalawa? Hindi yung iiwan mo ko sa loob. Mas gugustuhin ko pang umuwi. Nakapamewang na sinabi ni Mira. Hindi maitago ang inis. Ex ko na lang siya, okay? Hindi ko siya gustong maging partner. Diba, sabi ko sa'yo, I am liking someone new now? Oh, tapos anong gagawin ko? Gusto mo trophy kasi naka-move on ka na? O medal, kasi nakausap mo na siya? Baby, it's you. Ikaw ang nagugustuhan ko. Hindi ko na mahal ang ex ko. Kasi ikaw nang gusto ko. Huwag mo sanang isipin na ginagamit kita para lang mapagselo siya. Di dito ang tamang way para sabihin sa'yo na gusto kita. Pero gusto kong malaman mo na. Gusto mo bang bumalik na sa hotel o magstay sa party? Muling nagsalita si Steven nang hindi makasagot si Mira. Sorry, hindi ko alam ang isasagot ko. Magstay tayo. Ayun ang pinunta natin dito. Nauutal na sagot ni Mira. Hindi agad nakasagot si Mira. Bukod sa naiinis siya kay Steven, ay hindi niya maproseso sa utak niya na gusto siya ni Steven at tama ang mga kaibigan niya na may gusto ang lalaki sa kanya. Bumalik din sila sa loob para tapusin ang event. Akala ko, umalis na kayo, engineer. Sabay inabot ni Engineer Marcos ang beer glass kay Steven. May ginawa lang sa labas. Pagrarason ni Steven. Nag-quickie kayo? Hindi mo na antay ang last dance ah. Nagigil ka na. Pilyong ngumiti si Marcos. Hindi. Mali ang iniisip mo, engineer. Huwag mo nang dagdagan ng kahihiyan ko ngayong gabi. Biglang sabat ni Mira para itama ang sinabi ni Marcos. Ikaw naman, syempre biro lang. Alam kong matikas to si engineer, pero may taste naman to sa lugar. Sumali kayo mamaya para sa slow dance. It'll be great. Of course will do. Salamat sa beer, Engineer Marcos. Hindi ba ako mamamatay sa titig ng ex mo? Ilang na tanong ni Mira. Kasalukuyan silang nagsaslow dance ni Steven at nakatitig si Trisha sa kanila. Ano naman, inggit lang siya. Magandang kasayaw ko. Maganda rin naman siya. Hottest couple pa nga kayo dati. It's in the past. Kanina lang, naiinis ka sa akin. Ngayon naman, parang inaasar mo ko. Siguro, gutom ka lang kanina.
Nagtaas ng kilay si Mira. Bakang akala mo wala nang inis ko sa'yo. Hindi ako gutom, no? Nasubukan ko na nga ata lahat ng appetizer kakahintay sa'yo eh. Cute naman magalit ng magiging future girlfriend ko. Maraha na pinisil ni Steven ang ilong ni Mira. Tsk, parang hindi ako pinapahirapan, no? That's how you got me. Hindi mo kailangan magustuhan ako agad. Pero itong tandaan mo, you'll fall for me. Sisiguraduhin ko yan. Miss Mira Navarro. Natapos ang ganap na mayroong nauwing award si Steven. At isipin naman para kay Mira dahil gusto siya ng kanyang boss. May ilang araw pa para bumalik sila sa CDO. Kaya naisipan na ni Mira na bisitahin ng pamilya sa Tondo. At sinamahan naman siya ni Steven. Uy, wow! Mira, ikaw ba yan? Ang pogi ng kasama mo ah. Mukhang jackpot ka. Kalma kayo. Hindi ako galing ibang bansa. Galing lang akong probinsya, no? Pwede ba? Mas pansinin niyo ang ganda ko. Wag ang kasama ko. Kantsaw ni Mira sa mga kapitbahay na sinalubong siya. Kahit sila, hindi matagong gwapo ako. Mayabang na sambit ni Steven sa kanyang sarili. Oo na, wag kang maangas dito, no? Gusto mo bang magripuhan ka sa tagiliran? What did you say? Lalagyan ako ng gripo? Hina mo makagets na mga pangkanal na biro. Tara na nga, ayun si Mama. Sabay turo ni Mira sa kanilang bahay kung nasaan ang mama niya na si Mila. Diyos ko anak, hindi ka malang nagsabi na uuwi ka. At may kasama ka pa. Ito ba yung nobyo mo? Mama Mila, turo ka ng turo. Baka manuno ka niyan. Senior engineer ko yan, si Sir Steven. Ay ganun ba? Ang bait naman pala. Sinamahan ka. Kumusta naman ang anak ko sa trabaho, iho? Baling ng mama ni Mira kay Steven. Ma, paano naman kasi makakapagsalita yan? Nalalanghap ang usok ng sigarilyo mo. Ilayo mo kaya ng kaunti. Kinakaya pa naman po ng pasensya ko. Future boyfriend po ng anak niyo, tita. Parehong nanlaki ang mata ng mag-ina dahil sa sinabi ni Steven. Walang hiya ka talaga? Gusto mo talaga yung lagi ako kinakapos ng hininga sa sinasabi mo eh. Singhal ni Mira. Mikmik, huwag ka namang ganyan sa boss mo. Manliligaw pala. Suway ng ina at tumingin kay Steven. Magaling din talagang mamili ang anak ko. Kumain ka na ba, iho? Hello, ma. Akong anak ninyo. Dapat akong tinatanong nyo niyan. Walang mga kapatid mo. Mabuti pa. Ikaw na lang ang bumili ng letsyong manok sa kanto. At ako nang bahala rito kay Steven. Magchichismisin muna kami. Grabe, kakadating ko lang talaga. Baka kung ano-ano sabihin mo sa lalaki na yan, mama. Nasabi mo nang palayaw ko. Umirap si Mira, pero may bakas ng ngiti sa mga labi. Samahan na kita, Mikmik. Presenta ni Steven. Hindi na. Huwag mo kong tatawagin na Mikmik. Ay pagpasensyahan mo na si Mikmik. Malakas talagang mang-Alaska ang bata na yon. Sigurado ay hindi ka rin nakaligtas doon. Panimula ng mama ni Mira. Kaya nga po, mas matapang din sa akin. Okay lang naman. That's the reason why I liked her. Ay kung sakaling sagutin ka man ng anak ko, bukod sa pagpapasensyahan, ay ingatan mo, iho. Lumaki kasing walang ama yon. At siyang tumayong ama sa isa niyang kapatid. Kahit sa'yo man lang ay maranasan niyang mahalin ng isang totoong lalaki. May papa man po siya wala. Sisiguraduhin ko po sa inyo na iingatan at mamahalin ko siya ng buo. Ayun po ay kung papayag kayo naligawan ko siya. Humalakhak si Steven. Ay ano ka ba? Siyempre naman. Kung hawak ko lang ang puso ng anak ko, oo ka na agad sa akin. May bulbuli ng anak ko para pagbawalan pa. Sabay silang natawa. Hep hep, mukhang sayo yung dalawa. Singit ni Mira nang makarating. Ay ito kasing si Steven, Mek. Nagpapaalam na maligaw sa'yo. At pinayagan mo, ma? Pinapamigay mo agad ako, ma. Ay syempre naman, para hindi puro alak ang nagpapakilig sa'yo at
Baka hanap ka ng katapat mo. Mukhang ako nga pong nakahanap ng katapat. Mahinang natawa si Steven. Siyempre, walang makakatalo sa akin. Paano ba yan? Tita Mila approve. Pwede ako maligaw sa'yo. Kay mama ka talaga nagpaalam? Hindi sa akin? Pwes, papahirapan kita. Mama, maghanda ka ng lamesa sa labas. Magiinuman kami nito. What? May flight tayo bukas. Ano? Suko ka agad? Mahina ka pala eh. Sino nagsabi na tumanggi ako? Pinapaalala ko lang. Kayo ngang dalawa, bago kayo mag-inuman dyan, kumain muna tayong tatlo at nagugutom ng tiyan ko. Awat ni Mila sa dalawa. Hindi rin naman nagtagal ang dalawa sa lugar dahil kailangan nilang bumalik sa Cagayan para sa trabaho. Maraming nagulat sa biglaang pagiging madikit ni Steven kay Mira. Wala silang alam na nanliligaw na ito. Malandi kang babae ka? Nagpunta ka lang Maynila? Nasa ligawan stage na kayo agad? Anong episode ang na-miss ko? Hinatakpan ni Tess ang buhok ni Mira dahil sa gulat. Nakakainis ka naman magulat. Nananakit. Alam mo kahit sinong tao, kayang akitin ang ganda ko eh. Pagmamayabang ni Mira. Sige na, ikwento mo na sa akin anong nangyari. At nakadress ka pa ngayon. Naiinis ka pa sa akin kapag inaasar kita. May nangyayari na pala. Ano, okay ka na? Hindi pa kami no? Kailangan hindi ako easy to get. Sambit ni Mira nang isanalaysay sa kaibigan ang pag-amin ni Steven. Girl, sabi mo nga, mukhang mahal pa ng ex. Paano kapag nanggulo? Problema ko ba yun? Si Steven ang bahala. Huwag niyang istresin ang ganda ko. Eh di kung gusto rin ni Steven, magsama sila sa impyerno. Naliligaw pa lang si Steven oy. Bakit parang nasiselos ka na riyan? Maya-maya pa ay may bumusinang sasakyan sa labas at alam na agad ni Mira kung sino yon. Speaking of, nandiyan ang malilibre sa akin ng hapunan. Kinuha na ni Mira ang bag niya at sinalubong siya ni Steven na may dala. Flowers for you, and toys and dog food for your tofu. Nagdala rin ako ng grocery para kay Tess. Itinaas ni Steven ang hawak niya. Hala, salamat naman. Naisip mo pa talaga ako. Pasasalamat ni Tess. Mukhang mas marami pang dala mo para kay Tofu kaysa sa akin ah. Na para bang hindi ka takot sa kanya. Bumili ko ng busal sa kanya para kung sakaling nandito ako at papakawalan mo ay may busal para hindi ako kagatin. Ano namang nakain mo? Bakit parang gusto mong mapalapit sa aso ko? I've just realized na kailangan ko ring mahalin ang aso mo. So I have to face my fear. Ang dami mong pampagood point sa akin today ah. Thank you. Sige na, umalis na kayong dalawa. Ako nang magbabantay kay Tofu. Sobrang tamis eh. Parang mga asukal. Akala mo, hindi nagbabangayan. Natawa ang dalawa sa pagtulak palayo ni Tess sa kanila. Ilang buwan na ang paniligaw ni Steven. Unti-unti na ring nagiging komportable sa kanya si Mira. Bukod sa pareho silang abala sa trabaho, ay abala rin silang i-explore ang magagandang tanawin ng Cagayan. Marami rin ang natutuwa sa relasyon nila kahit wala pa silang label. Ang ganda naman dito sa Bugsay River. Walang-walang Pasig River sa Manila. Ang sariwa pa ng hangin. Manghang sabi ni Mira nang marating nila ang ilog. See, marami tayong activities na dapat gawin, kaya dapat mag-enjoy. Thank you. Sinama mo pa talaga si Tofu, kahit na alam kong may takot pa rin sa'yo. I told you, I went to therapy for my fear of dogs. I'm learning to get along with Tofu. Di ba Tofu? Bumaling si Steven sa aso at hinimas-himas ito. Gusto ko lang sabihin sa'yo na nakikita ko ang efforts mo. Mukha lang akong walang pakialam at puso. Kung masyado lang akong malandi, baka buntis na ako ngayon. Natawa si Mira sa kanyang sinabi. It's okay. At least, alam mong halaga mo. Darating din tayo sa anak. Ilan bang kaya mo? Kaya kong buhayin ng 1 dosena. Kahit 2 pa. Masamang tumingin si Mira. Gagasgasan mo naman ang matres ko.
Hindi naman ikaw ang manganganak eh. Biro lang, nakasimangot ka naman agad. Ang sarap mong ikis. Ano ba yan? Puro ambalang? 24 years na kaya akong dry. Hindi na pinahaba ni Steven ang usapan nila. Siniil na niya ng halik si Mira. Sa parteng malalim ng ilog sila pumuesto upang hindi mapansin ang ginagawa nila sa ilalim ng tubig. Mabuti na lamang, kaunti ang tao. Magpasalamat ka, nasa ilog tayo. Bulong ni Steven. Nakakainis ka naman, binibitin mo ko. Napanguso na lamang si Mira. Come on, isipin mo na lang. That's one of the perks kapag naging boyfriend mo ko. Ewan ko sa'yo. Sino na nga palang papalit kay Engineer Jose sa bukid nun na magiging katuwang mo? Biglaan din kasi ang pag-alis niya. Sa bagay, kung makakakuha ko ng offer sa ibang bansa, hindi na ako magsasayang ng panahon. They are referring to Trisha. Pero ang sabi ko, pag-iisipan ko pa kasi ipapaalam ko sa'yo. Kung okay lang. Sinabihan ko na rin si Engineer Marcos. May project pa raw siya sa Makati. Hindi niya maiwan. Bakit naman hindi ako papayag? Walang personalan, trabaho lang. Kung magaling din naman siya, bakit hindi, di ba? Baka isipin pa nun ay, selosa ako kung hindi ako papayag. Hinawakan ni Steven ang dawang ni Mira. Kung saan ka komportable, doon ang desisyon ko. Ayoko mag-overthink ka sa past ko. Saglit nga lang, bakit mo ba ako nagustuhan? Nabihag ka pa rin ang ganda ko sa dami ng kalokohang ginawa ko sa'yo? I can't find the exact words. Alam ko lang ay, iba ka. Hindi ka nagpapatalo sa akin. You're funny. And ang gaan mong kasama kahit na alam kong iniinis mo ko. Ang mas malala pa, tinawanan mo ko sa trolley mong tumama sa akin. Ikaw naman kasi, nakakatawang reaksyon mo. Ayaw mo pang tanggapin ang sorry ko. Sabi mo pa, ayaw mo ko makita. Ano kita ngayon? Eh di maliligaw. Pareho silang natawa nang maalala ang insidente na iyon sa airport. Sa pagpayag ni Mira na makatrabaho ni Steven si Trisha, ay agad itong lumipad pa Cagayan at binibisita si Steven. Ano bang ginagawa mo rito sa opisina ko? Sa bukid doon lang ang assigned site mo bilang consultant, hindi rito sa Cagayan. Inis na sabi ni Steven. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Kailangan kong makitang final structure analysis. Bigyan mo ako ng access. Ano naman kung pumunta ako? Insecure ba sa akin ang bago mo? Maarteng saad ni Trisha. Huwag kang magsalita ng ganyan. She never badmouthed you. Kung may mai-insecure sa inyong dalawa, posibleng ikaw yon. Bilisan mong tingnan ng files at umalis ka na habang wala pa si Mira. Ano ngayon kung nandito ako? Biglang bumukas ang pinto dahil sa pagpasok ni Mira. Baby, dito ka na pala. Oh, sorry. Mira, right? Ewan ko ba rito kay Steven? Baka gusto kong masolo. What the heck, Trisha? Ano bang sinasabi mo? Kapag nainis sa akin si Mira, I swear, uuwi ka ng Maynila agad. May pagbabanta sa boses ni Steven at hinabol si Mira na lumabas. Bakit ba? Tapusin niyo ang ginagawa niyo sa loob. Pagbitaw ni Mira. Naniniwala ka sa babae na yun? Baby, we can check the CCTV para marinig mo. Bigla-bigla siyang pumasok sa opisina natin. Wala akong masamang ginawa. Sigurado ka? Hindi na sumagot si Steven at ipinakita na lamang ang footage ng CCTV na nireview niya sa kanyang cellphone. Ang lakas din pala mag-rage bait ng ex mo no? Tara sa loob, ipapakita ko sa kanya kung paano umusok ang ilong. Thank you, Steven. Na-access ko ng files. Tawagan mo na lang ako kapag may kailangan ka. May halong panlalandi sa boses ni Trisha kahit pa nasa harap niya si Mira. Sige, isave mo ang number ko para akong tatawag sa'yo. Kahit mag-sleep call pa tayo. Si Mira ang sumagot at dinikit lalo ang sarili kay Steven. Kailan ka pa naging clingy, Steven? Yuck! Naiinis na reaksyon ni Trisha. Umalis ka na, hindi kita kailangan. Trabaho ang pinunta mo rito. Right, baby? Hinalikan ni Steven si Mira sa harap ni Trisha, kaya ganoon na lang ang dabog nito nang lumabas ng pinto.
Talagang napamahal ka na rin sa engineer mo Ani ni Tess. Kaya nga sasagutin ko na siya. Grabe kayang assurance nun sa akin. Kahit na hindi ko rin maitatanggi na ka-level niya si Trisha. Pareho silang stable ang career. Tulungan mo na akong tapusin ang box na to. Alam ko naman nag-iipon ka para makapag-masteral. Stable rin naman ang career mo, no? Sigurado ka na ba sa box na gagawin natin? Gandahan mo ang sulat mo, Baka naman magsulat doktor ka riyan. Siyempre naman. Minsan na nga lang ako mag-effort sa tao na yun. Hindi ko pagagalingan. Para kapag titingin siya sa ilalim ng mesa niya, makikita niya ang kahon. At siyempre, tikima na. Inunahan ni Tess ang sasabihin ni Mira. Hoy, hindi no. Siyempre kami na. Ikaw talaga, kung ano-anong pumapasok sa utak mo. Habang wala pa si Steven sa trabaho, ay inihanda ni Mira ang kanyang sorpresa. Excited na may kaba ang kanyang nararamdaman, kaya hindi siya mapakali. Good morning! Excited na bati ni Mira, ngunit seryoso ang mukha ni Steven at kasama ang mga direktor ng kumpanya. May biglaang meeting po ba? Miss Navarro, bakit na walang access sa revised foundation design ng 2 site? Base sa system, ikaw huli nag-update nito. Sabi ng isang head director. Mr. Tapleras, we'll take it slowly. Ako po kakausap kay Navarro. Seryoso ang tinig ni Steven. Ako nga pong huling nag-update ng system, pero wala po kong ibang ginalaw. Depensa ni Mira. Pero kayong dalawa lang ni Engineer Raposo ang may access nito, bukod sa higher officers. Maliban na lang kung gusto mong siraan ang kumpanya sa mga kliyente. Kung sila ni Engineer Trisha ang tandem, hindi mangyayari to. Ay, wag po kayong mambit ng basta-basta. Wala po kong kinalaman dyan. Hindi ko po kayang isabotahe ang kumpanya kung saan ako nagtatrabaho. Lumabas po muna kayo, Mr. Tapleras. Kaya ko na to. Awat ni Steven. Aantayin kita sa labas. Hinihingi ng may-ari ng site na to ang record para matrack niya ang progress. Ngayon ka lang siguro sasablay dahil hindi mo kasama si Trisha. Lumabas na si Mr. Tapleras. I'm sorry. Ayun lamang ang nasabi ni Steven. Halatang nababahala rin sa nangyayari. Naniniwala ka naman wala akong kinalaman dun, di ba? Mira, hindi ka naman siguro gagawa ng bagay na yun. Kahit na sabihin natin, naiinis ka kay Trisha, di ba? Ikaw lang ang binigyan ko ng access na yun. Pati ikaw may pagdududa ng kanyan? So iniisip mong insecure ako sa ex mo? Hinawi ni Mira ang kamay ni Steven. Hindi yun ang ibig kong sabihin. This is a serious matter. Iimbestigahan ko to. Mas mabuti siguro kung hindi ka muna pumasok habang nandito si Mr. Tapleras. Dahil pag-iinitan ka nun. Iniisip mong kaya kong umabot sa ganong punto? Ganyan ako kasama sa paningin mo? Ang gara mo. Huwag ka nang manligaw sa akin. Kung si Director Tapleras lang ang hinala sa akin kasi hottest couple kayo niyang ex mo, matatanggap ko pa eh. Kaso bad trip, pati ikaw. Sinikap ni Mira na hindi maiyak at lumabas para umuwi sa boarding house niya. Hindi na natuloy ang sorpresa niyang oo dahil sa isang bintang na hindi naman niya ginawa at ang taong inaasahan niyang hindi maniwala ay may pagdududa pala sa kanya. Aalis ka talaga? Paanong trabaho mo? Si Tofu. Baka naman pwedeng antayin mo ang resulta ng investigasyon ni Steven mo. Pag-awat ni Tess sa pag-iimpake ni Mira dahil nag-book ito pabalik ng Manila. Aantayin ko pa ba? Marami pang kumpanyang tatanggap sa akin. Hinusgahan na ako. Si Tofu, aalamin ko munang proseso paano ko siya madadala sa Manila. Kailangan ko lang makauwi ngayon. Masyado ko nasaktan sa nangyari. Kung kailan handa na akong makipagrelasyon sa kanya. Hayop siya. Tumulo na ang luha ni Mira. Trisha, ikaw ang may gawa ng lahat. Hindi mo ba alam kung anong salitang binitawan ni Mr. Tapleras kay Mira dahil sa ginawa mo? Si Steven nang malaman ang may pakana sa pagkurap ng files. Anong ako? Wala akong kinalaman. I can't do that. Alam nila kung paano ko magtrabaho. Pagtanggi ni Trisha sa akusasyon. Magsisinungaling ka pa? Hindi ba tinayaan kitang i-access ang files? Pinalitan mong password nito. I'll make sure na
mawawala ka sa pwesto mo. Pinalayas ni Steven si Trisha. Nang siya na lang ang mag-isa sa kanyang opisina, ay nanlumo siya at pinagsisipa ang ilalim ng mesa. Huminto na lamang siya ng may masipang kakaiba. At doon niya nakita ang kahon na sana'y sorpresa ni Mira. From Sir Steven to Baby Steven. Oo na, sinasagot na kita. Ipinaramdam mo mahal mo ko. Kahit ayaw mo ay, tinanggap mo kasi mahal ko. Salamat sa pagtanggap kay Tofu. Paayag na ako sa ilang dosenang anak. Basa ni Steven sa nakasulat sa papel. Binalisan ni Steven ang harurot ng sasakyan para puntahan si Mira sa boarding house. Ngunit si Tess ang naabutan niya at sinapak pa siya nito. Nang ipaliwanag naman niya ang lahat, sinabi ni Tess kung nasaan na si Mira at isinama ni Steven si Tofu. Bilisan mo! Mamayang gabi pang flight noon. Saka ko na ulit dadagdagan ng bangas mo kapag nakita ko na ulit kayo magkasama. Ani ni Tess at nagpaalam na sa kanya si Steven. Baby! Mira! Agad na tumakbo si Steven sa distansya nila ni Mira. Ano ba? Nahihigpitan ako sa yakap mo. Bakit dala mong aso ko? At ang kapal na mukha mong habulin ako rito? I'm sorry. Di dapat ako naniwala sa sinasabi ng iba. Alam kong di mo kayang gawin yun, pero napag-isipan kita. Naresolbahan ko na. It's Trisha all along. Sorry, hayaan mo naman kaming sumama ng anak mo sa'yo. Kahit nasa gitna sila ng airport, ay hindi nahiya si Steven na magmakaawa. Ano ba yan? Bakit ka ba umiiyak? Tumayo ka nga riyan. Mamaya, mabash ako sa reels ng mga magvi-video sa'yo. Pinunasan ni Mira ang luha ni Steven. I saw your surprise. Sinabi sa akin ito ang plano mo. Sana mapatawad mo ko. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Sisimulan na natin gumawa ng anak. Bahagyang natawa si Steven sa sinabi. Sige na, tumayo ka na riyan. Mag-uusap tayo. Uuwi ako ng Manila. Sayang ang nabook ko. Sa uli, ay tatlo silang pumunta sa Manila kasama si Tofu. Hindi na pinatagal ni Steven ang pagiging magnobyo't nobya nila ni Mira. Agad niya na itong pinakasalan. Pareho nilang nakilala ang pamilya ng isa't isa. At sinimulan na rin ni Mira ang mag-aral para sa masteral niya bilang isang engineer. Anong gusto mong posisyon? May kambal tayo, triplets o quadruplets. Malalim ang boses ni Steven. Nangaakit. Sinimulan ng hubaran si Mira. Ano ba? Kahit anong posisyon pa yan, sureball ka naman, di ba? May kiliti ang boses ni Mira. Kahit nandito si Tofu sa kwarto, gagawin natin lahat ng posisyon. Banayad na naghalika ng dalawa nang mapansin ang masansang na amoy. Diyos ko, Tofu! Panira ka naman eh! Nasa exciting part na kami! Si Mira nang makita ang dala ni Tofu. Kaning baboy ba yan? Ang baho! I guess, wala na tayong oras para linisin yan. Binuhat ni Steven si Mira sa kabilang kwarto at doon tinuloy ang honeymoon nila. Hindi man perpekto ang buhay ko. Ibibigay ko sa iyo ang buong buhay ko. Engineer Raposon, na ngayon ay hobby ko na. And I promise to love you wholeheartedly. Palaging ikaw muna. Wala nang iba. Kasama kitang bumuo ng masayang pamilya at magiging mabuting ama ako sa mga magiging anak natin. Hinalika ni Steven ang noo ni Mira bago nila gawin ang another rounds. Minsan, ang mga aksidenteng kinatatakutan natin ang siya palang magtuturo sa atin kung sino at ano ang dapat nating piliing mahalin. Wakas. Shout out po kay Mercedes Sisi ng Cambodia, Marjeline Buwado from Hong Kong, Feli Duwali, Marisa de los Reyes ng Saudi Arabia at Maricar Boyles ng Palawan. Maraming salamat po! Manong, nandito na ako sa arrival.